Nakikita mo ba ang mga madilim na mancha? Yung mga unti-unting lumalabas sa loob ng maraming taon. Una isa, tapos dalawa, hanggang sa mawalan ka na ng bilang. Alam mo ba kung ilang tao ang nagsabi sa akin sa aking konsulta? May kahihiyan na nakakabasag ng puso na ayaw na nilang magbigay ng kamay sa publiko, iwasan ang pagsusuot ng maikling manggas sa tag-init. At sanay na silang tumingin sa lupa kapag naglalakad para hindi makita ang refleksyon sa mga salamin ng tindahan. Marami, sobra-sobra. Ngayon ay gagawin ko ang isang bagay na sa totoo lang karamihan sa aking mga kasamang doktor ay hindi gagawin sa kanilang konsulta. Sasabihin ko sa iyo ang buong katotohanan tungkol sa mga mansyang iyan, walang ikli, walang malambing na salita. Walang pauuwiin ka na may kremang 500 pesos na hindi naman gagana. At sasabihin ko sa iyo ang 5 dahilan, 5 totoong dahilan na suportado ng mga dekada ng pananaliksik kung bakit malamang na walang nagsabi nito sa iyo noon. Ang pangalan ko ay hindi gaanong mahalaga ngayon. Ang mahalaga ay ang paulit-ulit mong naririnig mula noong ika-60 taon mo. Normal na iyan sa edad mo, ganun ang balat. Ganyan tayong lahat habang tumatanda. Ang pangungusap na iyan ay normal sa edad mo. Ito ang pinakamapanganib na salita sa preventive medicine. Dahil ang normalisahin ay hindi kapareho ng hindi maiiwasan, pansinin mo iyan ng mabuti. Ang pagiging karaniwan ng isang bagay ay hindi nangangahulugang ito ay hindi na mababago. At ngayon ay patutunayan natin ito ng magkasama. Una, pag-usapan natin kung ano talaga ang mga mansyang iyan. Dahil kung hindi natin naiintindihan ang problema, hindi natin maiintindihan ang solusyon. Tinatawag itong lentigo solar. May mga doktor na tumatawag dito na mancha sa atay, bagamat wala itong kinalaman sa atay. Ang pangalang iyan ay isang makasaysayang pagkakamali na daladala na natin sa loob ng mga dekada. Madalas din nila itong tawaging senile hyperpigmentation, pero kalimutan muna natin ang mga teknikal na pangalan. Isipin mong ang iyong balat ay isang pabrika ng natural na pintura. Sa loob ng pabrikang iyan ay may mga espesyalistang manggagawa na tinatawag na melanocytes. Ang kanilang trabaho ay gumawa ng melanin, ang pigmentong nagbibigay kulay sa iyong balat. Sa buong buhay mo, ang mga manggagawang iyan ay nagtatrabaho ng maayos. Gumagawa sila ng tamang dami ng pigmento kapag ina-activate ng araw, at pagkatapos ay tumitigil. Pero sa paglipas ng mga taon at sa patuloy na pagkakalantad sa araw, ang ilan sa mga manggagawang iyan ay nagsisimulang maging suwail. Nagiging hyperactive sila, hindi na alam kung kailan titigil. Gumagawa sila ng sobrang melanin at ito ay namumuo sa mga partikular na lugar. Ang mga kamay, bisig, dibdib, mukha. Ang nakikitang resulta ay ang mga brown o beige na mancha na lumalabas sa mga bahaging natanggap ng pinakamaraming araw sa iyong buhay. Narito ang unang mahalagang katotohanan. Hindi sila mapanganib sa kanilang sarili. Ang karamihan ay ganap na benigno. Hindi ito cancer, hindi ito sakit, ito ay record lamang ng iyong kasaysayan sa ilalim ng araw. Pero at itong pero ay napakahalaga. Ito ay isang senyales. Senyales na may nangyayaring mali sa mekanismo ng regulasyon ng cell at ang pagkakamaling iyan ay hindi nangyayari lamang sa balat. Iyan ang kakaunti ang nagsasabi sa iyo at iyan ang ating tatalakayin ngayon. Dahil kapag naiintindihan mo ang tunay na sanhi, kapag naiintindihan mo kung ano ang nangyayari sa ilalim ng balat, nagsisimula kang magkaroon ng kapangyarihan at ang kapangyarihan ay eksaktong nararapat sa iyo. Unang dahilan kung bakit malamang na hindi pa ito sinabi sa iyo ng lubusan ng iyong doktor. Ang problema ay hindi lamang sa balat, ito ay nasa oxidative stress. Ipapaliwanag ko ito sa isang napakasimpleng larawan. Nakaranas ka na bang maghiwa ng mansanas at iwan ito sa hangin? Sa loob ng ilang minuto ay nagiging brown ito. Ang prosesong iyan ay tinatawag na oksidasyon. Ang oxygen ay tumutugon sa mga tissue at pinapanis ito. Sa iyong katawan ay nangyayari ang katulad. Araw-araw, bilang resulta ng normal na metabolismo, ng simpleng pamumuhay, paghinga, pagproseso ng pagkain, ay nabubuo ang mga molecule na tinatawag na free radicals. Ito ay mga hindi matatag na molecule na umaatake sa malusog na cells. Kapag bata ka pa, ang iyong katawan ay may mahusay na antioxidant defense system. Mabilis nitong ina-neutralize ang mga ito. Ang pinsala ay naaayos halos agad, pero sa paglipas ng mga taon ang sistema ng depensa, na iyan ay humihina, nababagbag ang balanse at ang naipon na oxidative stress ay nagsisimulang magpakita sa maraming lugar ng sabay-sabay. Ito, ang balat, ay isa sa mga lugar na iyan. Ang mga melanocytes na napinsala ng oxidative stress ay nawawalan ng regulasyon.
Gumagawa sila ng melanin ng hindi pantay at hindi regular. Resulta, mancha. Pero sa parehong oras, ang parehong oxidative stress na iyan ay nakakaapekto sa mga ugat, sa mitochondria ng mga cell, sa DNA, sa immune system. Ang mga mancha ay hindi ang tanging problema. Ito ang pinakamakitang senyales ng isang mas malalim na problema. At bakit hindi ito sinasabi sa iyo ng iyong doktor? Hindi ito masamang hangarin. Sasabihin ko ng tapat. Ito ay problema ng sistema. Ang karaniwang konsulta sa doktor ay tumatagal lamang ng 7 hanggang 15 minuto sa karamihan ng mga bansa. Sa oras na iyan, kailangang suriin ng doktor ang iyong vital signs, i-update ang gamot, asikasuhin ang pangunahing reklamo at gawin ang papeles ng sistema. Kaya walang sapat na oras para maupo kayong dalawa at ipaliwanag ang molecular mechanism ng skin aging at ang kaugnayan nito sa systemic oxidative damage. At iyan ay malaking problema. Dahil ang impormasyon ang unang gamot. Ano ang maaari mong gawin? Ang mga antioxidant ang iyong unang linya ng natural na depensa. Hindi ako nagsasabi tungkol sa mga miraculous supplements. Pinag-uusapan ko ang vitamin C na hindi kayang gawin ng katawan at kailangan mong kunin sa pagkain. Prutas tulad ng dalandan, kiwi, strawberry, pulang bell pepper. Pinag-uusapan ko ang vitamin E na nasa extra virgin olive oil, sa mga nuts, sa avocado, at ang polyphenols na nasa green tea, blueberries at purong kakao. Ito ay hindi kwento. Ito ay mga dekada ng pananaliksik na nai-publish sa pinakamahuhusay na medical journals sa mundo. Kapag binabawasan mo ang oxidative stress mula sa loob, binibigyan mo ang mga melanocytes ng kondisyon para mas maayos na mag-regulate. Hindi ito mahika, ito ay basic biochemistry. Pangalawang dahilan, at ito ay magugulat ka, ang vitamin D. Oo, ang parehong bitamina na sinasabi nila para sa buto, ang mula sa araw. Pero may isang bagay na kakaunti ang nakakaalam at ganap na nagbabago sa pag-unawa sa mga mancha. Ang vitamin D ay hindi lang bitamina, ito ay kumikilos bilang hormone. May receptors ito sa halos lahat ng tissue ng katawan, kabilang ang mga melanocytes. Ang mga melanocytes, ang mga manggagawa sa pabrika ng pigmento na binanggit ko kanina, ay may vitamin D receptors sa kanilang ibabaw. At ang vitamin D kapag nasa tamang antas ay nakakatulong na i-regulate ang kanilang aktibidad. Sa madaling sabi, ang vitamin D ay kumikilos bilang supervisor sa pabrikang iyan. Kapag naroroon at maayos ang supervisor, maayos ang trabaho ng mga manggagawa. Kapag nawawala ang supervisor, lumalabas ang kaguluhan. Ilang tao na mahigit 60 taong gulang ang may kakulangan sa vitamin D. Ang mga epidemiological studies ay nakakakilabot. Depende sa bansa at rehiyon, 40% hanggang 80% ng mga matatanda ay may suboptimal, kulang o talagang kulang na antas. Bakit? Una, dahil ang synthesis ng vitamin D sa balat ay lubhang bumababa sa edad. Ang iyong balat ay natural na hindi gaanong mahusay sa paggawa ng vitamin D kapag nalantad sa araw. Pangalawa, dahil maraming matatanda, dahil sa takot sa mancha o skin cancer, ay halos lubusang umiiwas sa araw. Naiintindihan ang takot na yan, pero ang sobrang pag-iingat ay may mga kahihinatnan. Pangatlo, dahil ang absorption sa bituka ay bumababa rin sa edad. Ang resulta, tahimik na kakulangan na nakakaapekto sa buto, immune system, mood, cardiovascular function, at direktang sa regulasyon ng mga melanocytes. Ano ang sabi ng pananaliksik? May mga pag-aaral na nagpapakita na ang sapat na antas ng vitamin D ay nauugnay sa mas mababang pangyayari ng irregular hyperpigmentation. Hindi agad na paglaho ng mga dati ng mancha. Magiging tapat ako. Pero oo, sa mas mahusay na regulasyon ng prosesong nagdudulot nito. Ano ang dapat mong gawin? Una, hingin sa iyong doktor sa susunod na bisita na isama ang vitamin D sa blood test. Ito ay simpleng pagsusuri. Mura. Sa maraming health system ay sakop ito. Kung ang antas mo ay nasa baba ng 30 nanograms per milliliter, may kakulangan ka. Kung nasa 30-50, mababa. Ang optimal para sa maraming eksperto sa longevity ay 50-80. Katamtamang exposure sa araw. 15-20 minuto araw-araw sa mukha at braso sa oras na hindi masyadong malakas. Nang walang sunscreen at pagkatapos ay protektahan, ay sapat na para pasiglahin ang produksyon. At sa mga buwan ng taglamig, o kung nananatiling mababa ang antas, ang supplementation ng vitamin D3, laging kasama ang payo ng doktor, ay isa sa pinakapangkaligtasan, pinakamura, at pinakamahusay na suportadong intervention sa preventive medicine. Hindi ako mapapagod na ulitin. Ang hindi mo sinusukat ay hindi mo mapapabuti.
Ikatlong dahilan, at ito bilang isang cardiologist ay personal sa akin. Ito ay tinatawag na chronic low-grade inflammation at isa ito sa pinakamasama at pinakabaliwalang proseso sa modernong pagtanda. Kapag nagputol ka ng daliri, may pamamaga, pamumula, pagkabukol, sakit. Iyan ang acute inflammation. Mabuti iyan, ang katawan mo ay naghihilom. Pero may ibang uri ng pamamaga, isang pamamaga na hindi masakit, hindi nakikita sa labas, walang lagnat o pamumula, pero patuloy na aktibo ng dahan-dahan. Isipin mo itong parang apoy sa ilalim ng bahay mo. Hindi mo nakikita ang usok, hindi mo nararamdaman ang init, pero unti-unti nitong sinisira ang pundasyon araw-araw. Ang chronic low-grade inflammation na tinatawag ng mga siyentipiko na inflammation plus aging, ay direktang nauugnay sa mga mancha sa balat. Paano? Dahil ang inflammatory mediators, mga molecule na umiikot sa dugo kapag may chronic inflammation, ay direktang nag-a-activate sa mga melanocytes. Pinasisigla ito, inilalagay sa permanenteng alert mode, at ang isang melanocyte sa alert mode ay gumagawa ng sobrang melanin. Ang mga mancha ay bahagi ng nakikitang bakas ng systemic inflammation na iyan. Pero narito ang mahalaga at ang nakakasakit sa akin bilang doktor na nakakita ng maraming pasyente na nagdurusa. Ang parehong chronic inflammation na iyan ay sabay na umaatake sa mga ugat. Isa ito sa pangunahing mekanismo sa likod ng arteriosclerosis. Nauugnay ito sa pagkasira ng pag-iisip, diabetes type 2, at ilang uri ng cancer. Ang mga mancha ay hindi ang problema, ito ang dulo ng iceberg. Ano ang nagdudulot ng inflammation na iyan? Maraming salik, kawalan ng ehersisyo, kulang o masamang tulog, chronic stress, at higit sa lahat, ang pagkain. May mga pagkaing lubhang nagdudulot ng pamamaga na araw-araw kinokonsumo ng marami ng hindi alam. Ang refined sugars, white flour, industrial vegetable oils na sobra sa omega-6, ultra-processed foods. At may mga pagkaing may malakas na anti-inflammatory effect na kulang sa kinakain ng marami. Extra virgin olive oil, fatty fish tulad ng sardinas, mackerel, wild salmon, dark leafy greens, spices tulad ng turmeric at luya, berries. Hindi ko hinihingi na mag-diet na radikal. Hinihingi ko ang maliliit na pang-araw-araw na pagbabago, palitan ang isang basong industrial orange juice ng buong dalandan, simulan ang pag-alternate ng puting tinapay sa rye o sourdough bread, magdagdag ng isang kutsara ng extra virgin olive oil sa salad, maliliit na pagbabago na susustinihin sa paglipas ng panahon, tunay na resulta. At sasabihin ko pa, ang katamtamang ehersisyo, paglalakad ng 30-45 minuto araw-araw ng mabilis, ay may measurable anti-inflammatory effect na naipublish sa mataas na antas ng siyensya. Hindi kailangang tumakbo ng marathon. Ang consistent na paglalakad ay gamot. Ika-4 na dahilan, at ito ang pinakabago at nagulat din sa akin noong una kong binasa ang mga pag-aaral sa mga nakaraang taon. Ang microbiota. Ano ang microbiota? Ito ang bilyon-bilyong mikroorganismo, mabubuting bakterya, fungi, virus, na naninirahan sa iyong bituka at pati na rin sa balat mo. Sa loob ng maraming taon ay itinuring nating walang halaga. Mga lamok sa tiyan, akala natin. Malaking pagkakamali. Ang microbiota ay sa maraming aspeto ay isa pang organo na nagre-regulate ng immune system, nutrient absorption, produksyon ng neurotransmitters at systemic inflammation. At lumalabas na ang cutaneous microbiota, ang bakterya sa balat mo, ay may direktang kaugnayan sa regulasyon ng melanocytes. Isipin ang ibabaw ng balat mo bilang isang hardin. Ang malusog na hardin ay may iba't ibang halaman, bulaklak, palumpong, damo. Ang balanse sa pagitan nila ang nagpapanatili ng pagkamayabong. Kapag nawala ang balanse, kapag sobra ang iba at nawawala ang iba, nasisira ang lupa. Ang cutaneous microbiota ng isang malusog na matanda ay iba sa isa na may malubhang hyperpigmentation. Ito ay hindi na haka-haka. May naipublish na pag-aaral na nagdodokumento nito. Ano ang nakakasira sa cutaneous microbiota? Sobrang paggamit ng malalakas na sabon at antiseptics, cosmetic products na may denatured alcohol at artificial fragrances, chronic dehydration ng balat na karaniwan sa matatanda, at ang imbalance sa gut microbiota na nakakaapekto rin sa balat. Ano ang nakakatulong? Una, hydration. Kailangan ng balat mo ng tubig mula sa loob at labas. Uminom ng 1.5 hanggang 2 litro ng tubig araw-araw, higit pa sa tag-init o kapag nag-ehersisyo. Hindi ito cosmetic advice.
Ito ay basic physiological need na maraming matatanda ay hindi natutupad dahil humihina ang thirst mechanism sa edad. Pangalawa, gumamit ng hygiene at skincare products na may balanced pH at walang agresibong sangkap. Hindi ito advertisement ng anumang brand, ito ay common sense biochemistry. Pangatlo, alagaan ang gut microbiota para makinabang din ang balat. Ang fermented foods, plain yogurt, kefir, sauerkraut, ay malalakas na kaalyado. At gusto kong sabihin sa iyo ang isang bagay na sa tingin ko ay kahanga-hanga. May promising preliminary research tungkol sa topical probiotics para sa balat, direktang paglalagay sa balat ng mga preparation na may mabubuting bacterial strains. Ang mga resulta sa controlled trials ay interesante sa pagbabawas ng hyperpigmentation at pagpapahusay ng skin barrier. Hindi pa ito bahagi ng standard protocols, kailangan pa ng mas maraming panahon ang pananaliksik, pero ito ang direksyon ng siyensya. At kung may ibebet ako 20 taon na ang nakalipas na magbabago sa preventive medicine ng ika-21 siglo, ibebet ko ang microbiota. Hindi ako magkakamali. Ika-5 dahilan, at dito ay magiging mas diretso ako kaysa sa iba. May mga epektibong paggamot para sa mga mancha, mga paggamot na suportado ng solidong ebidensya, hindi chismis, hindi magic remedies, tunay na siyensya. Gayunpaman, masyadong madalas, ang unang at tanging payo na natatanggap ng mga matatanda ay normal na iyan sa edad mo. Kung gusto mo, pwede kang pumunta sa private dermatologist. Tapos na ang usapan. Sasabihin ko sa'yo kung ano ang umiiral. Ang unang grupo ay ang topical depigmenting agents, mga cream at serum na may sangkap na may proven scientific evidence na binabawasan ang aktibidad ng melanocytes at pinapababa ang akumulasyon ng melanin. Ang pinakapinag-aralan ay hydroquinone. Epektibo ito pero may limitasyon at side effects sa matagal na paggamit. Sa maraming bansa ay regulated ang availability nito, dapat gamitin lamang sa ilalim ng medikal na supervision. Pagkatapos ay ang kojic acid mula sa ilang fermented fungi, mas banayad, may magandang ebidensya, nasa maraming dermatological formulations. Azelaic acid, na bukod sa depigmenting ay may anti-inflammatory at antibacterial properties, napakabuti sa sensitibong balat. Niacinamide, vitamin B3, hindi lamang pinipigilan ang paglipat ng melanin, kundi pinapalakas din ang skin barrier, binabawasan ang pamamaga, at pinapahusay ang texture. Ang topical vitamin C sa stabilized ascorbic acid form ay may direktang antioxidant effect at pinipigilan ang tyrosinase enzyme. Ang retinol at retinoids ay pinapabilis ang cell turnover. Ang mga superficial cells na may naipong pigment ay nagre-renew ng mas mabilis. Resulta, unti-unting lumiliwanag ang balat, pero nangangailangan ito ng oras, consistency, at gradual introduction dahil maaaring mag-irita sa simula. At may mga clinical na paggamot ng mga dermatologist, controlled chemical peels, microdermabrasion, intense pulsed light, IPL, na selectively kumikilos sa hyperactive melanocytes, at Q-switched laser na isa sa pinaka-precise at epektibong paggamot para sa established solar lentigenes. Hindi ito masakit o mapanganib kapag ginagawa ng kwalipikadong profesional. Gayunpaman, gaano kadalas ito nababanggit sa mga taong 60 o 70 taong gulang bilang tunay na option? Kakaunti. Bakit? May ilang salik. Oras ng konsulta, ang minsan ay hindi sinasadyang palagay na ang matatanda ay hindi na prioridad ang kanilang itsura, at ang bias ng sistema na minsan ay itinuturing ang aesthetic aging bilang luho, imbes na bahagi ng kalidad ng buhay, self-esteem, at psychological well-being. Ang maganda ang tingin sa salamin ay hindi vanity. Ito ay mental health, dignidad, at may buong karapatan kang magtanong, mag-alam, at hingin sa iyong doktor o dermatologist na pag-usapan ang mga opsyon. Hindi ka masyadong matanda para sa kahit ano. Mabuti, marami na tayong nalakbay na magkasama. Bigyan kita ngayon ng isang bagay na konkretong simulang punto. Hindi ko ibibigay sa iyo ang listahan ng 20 bagay. Iyan ay nakakapagod at ang nakakapagod ay nakakaparalisa. Bibigyan kita ng 5 konkretong aksyon na maaari mong simulan ngayong linggong ito at direktang nauugnay sa lahat ng pinag-usapan natin. Una, humingi ng complete blood test, hindi basic, kundi kasama ang vitamin D, inflammatory markers tulad ng CRP, at complete blood count. Tumawag bukas sa doktor mo at hingin ito. Pangalawa, sa linggong ito magdagdag ng isang pagkaing mayaman sa omega-3 araw-araw, isang lata ng sardinas sa natural, isang serving ng mackerel, o maliit na dakot ng walnuts. Pangatlo, lagyan ng niacinamide serum tuwing gabi. Makikita mo ito sa mga botika ng walang reseta, sa abot kayang presyo,
Isa ito sa pinakamagandang safety at efficacy profile para sa hyperpigmentation. Lagyan pagkatapos maghugas ng mukha bago ang iyong karaniwang cream. Pang-apat, tuwing umaga bago lumabas, gumamit ng sunscreen na SPF 30 o mas mataas sa mukha at kamay. Ang photoprotection ay hindi optional kung gusto mong gumana ang iba pang paggamot. Patuloy na i-activate ng araw ang melanocytes kung hindi mo ito poprotektahan. Parang sinusubukang alisan ng tubig ang bathtub habang bukas ang gripo. Panglima, maglakad. 30 minuto araw-araw. Hindi kailangang sunod-sunod. Pwedeng 10 minutong lakad, basta araw-araw. Ang consistency ay mas mahalaga kaysa intensity. Iyan ang lahat para sa simula. 5 bagay na maayos, totoo. Ang mga resulta sa balat sa ganitong approach ay hindi agad-agad. Kailangan ng katawan ng oras, linggo hanggang buwan para makita ang makabuluhang pagbabago. Sino mang magsasabi na may gumagana sa loob ng saper AH oras ay nagsisinungaling. Pero nagsisimula ang proseso mula sa unang araw at iyan ay mahalaga. Gusto kong tapusin sa isang bagay na hindi medikal, kundi pantao. Sa loob ng mga dekada ay inalagaan mo ang iba, pamilya, trabaho, tahanan. Mga dekadang madalas ay huli kang nasa listahan ng mga pangangailangan. At ngayon, kapag tinitingnan mo ang mga mansya sa salamin, baka ang boses sa ulo mo ay hindi maganda. Baka sinasabi mo sa sarili mo na, ano pa ba ang magagawa? Or matanda na ako para dito. Gusto kong malaman mo na ang boses na iyan ay nagsisinungaling. Walang edad na kung saan titigil kang maging karapat-dapat sa atensyon, pangangalaga at impormasyon. Ang siyensya ay nasa tabi mo. Ang mga mekanismong nagdudulot ng mga mansyang iyan ay naiintindihan at sa malaking bahagi ay mababago. Hindi sa 100% ng mga kaso. Hindi nang mahimala, hindi magdamag. Pero may magagawa. Marami pa ngang magagawa. At ang paggawa nito ay hindi lamang magbabago sa nakikita mo sa salamin dahil tulad ng tinalakay natin ngayon, ang pagbabawas ng oxidative stress, pagkontrol sa chronic inflammation, pag-optimize ng vitamin D, pag-aalaga sa microbiota, hindi lamang nakakaapekto sa mantsa sa balat. Ito ay nagpapahusay sa cardiovascular health, cognitive function, enerhiya, mood, at kalidad ng tulog. Ang mga mantsa ay ang pintuan ng pagpasok. Ang integral na kalusugan ang tunay na gantimpala. Hindi ka masyadong matanda para magsimula. Ang pinakamagandang panahon para magsimula ay 10 taon na ang nakalipas. Ang pangalawang pinakamagandang panahon ay ngayon. At ngayon, narito ka. Iyan na mismo ay isang pambihirang bagay. Bago ka umalis, isang mahalagang paalala na may pananagutan akong ibigay. Ang lahat ng nilalaman ng video na ito ay para lamang sa educational at informational na layunin. Hindi ito diagnosis, hindi ito kapalit ng konsultasyon sa iyong doktor or dermatologist, at hindi ito dapat ituring na reseta para sa anumang paggamot. Iba-iba ang bawat tao. Ang iyong medical history, kasalukuyang gamot, at partikular na sitwasyon ay alam lamang at maaaring suriin ng tama ng iyong doktor. Bago simulan ang anumang bagong supplementation, topical treatment, o malaking pagbabago sa lifestyle, kumonsulta palagi sa isang mapagkakatiwalaang healthcare professional.